Napasimangot si Savannah. Alam naman niyang pangit ang orihinal niyang muka. Kailangan pa ba nitong paulit-ulitin yun sa kanya? So kapag maganda, dapat finesse sa mga kilos. Pero kapag pangit, okay lang kahit anong gawin niya sa buhay niya. Kaya siguro kahit pinanganak siyang mayaman, barubal siyang kumilos. Kasi hinahayaan lang siya ng mga magulang niya kung anong gawin niya dahil hindi naman siya maganda. Gusto tuloy niya questionin ng mga magulang kung ginawa ba ng mga ito iyon sa kanya para i-spoiled siya o sadyang wala lang ang mga itong pakailam sa kanya. Bukod tanging siya lang naman kasi ang nagtuturing na anak mayaman. Ngunit parang asal kali kung kumilos. Ewan ba niya, hindi siya komportabling ngumiti ng tipid. Gusto niya humahalakhak. Hindi rin siya sanay na nagda-diet. Katwiran niya, minsan lang mabubuhay ang tao sa mundo. Bakit kailangan niyang tipirin ang sarili niya? Bakit kailangan niyang gutumin ang katawan para lang ma-achieve ang model-like figure? Life is too short. Kaya naman, kailangan niyang enjoy kung ano man ang meron siya. Muntikan na siyang mamatay, hindi ba? Pero gaya nga ng sinabi ni Rigor sa kanya, iba na ngayon. Kailangan na niyang ibagay ang kilos niya sa bago niyang muka. Pag-ingatan raw niya ang bagong image niya ngayon. Or wag na wag raw sisirain ang mukhang ito sa pangit na image or else ibabalik raw siya sa dati niyang anyo. Sinipat niya mabuti ang sarili sa salamin. She is just wearing a simple red dress na hanggang tuhod lang. Backless yun, kaya ang sexy-sexy niyang tignan. Para talagang sinukat ang damit na yun sa kanya. Bahagyang napaawang ang mga labi ni Rigor nang makita ang ayos ni Savannah. Bahagya pa siyang napakurap at pansamantalang nakalimutan na hindi si Sarah ang nasa harapan niya ngayon. Pinakaalaman ko na yung mga damit sa cabinet. Kanino ba pa ngayon? Para talagang sinukat sa akin. Nakangiting sabi ni Savannah habang inaayos ang damit. Ang ganda ko, di ba? Parang bata pang tanong nito sa kanya. Napaismid siya. Siyempre maganda ka at dapat mo yung ipagpasalamat sa akin. Paalala niya rito. Saka tinignan nito ng masama. Hinay-hinay lang sa kain ha. Huwag na huwag mo akong ipapahiya doon. Paulit-ulit? Inis na sabi nito sa kanya. Oo, dahil alam kong mahina kang makaintindi. Yamot na sagot rin nito. Bilisan mo na! Dinampot nito ang pabango at nag-spray sa katawan. Natigilan siya nang maamoy ang pabangong ginamit nito. Dumilim ang mukha niya. I told you not to use that. Sigaw niya rito. Ikinagulat nito ang naging reaksyon niya. Bagya itong napaatras palayo sa kanya. Magkano bang pabangong yan? Babayaran ko na lang sa iyo kung gusto mo. Hindi mo kailangan sigawan para lang sa... That is priceless. Ani ang inagaw dito ang pabango saka tinago yun sa drawer. Wag na wag mong pakikialaman ng pabangong yan. Kung hindi, ako mismo magsisilid sa'yo sa sako pabalik kung saan kita napulot kapag inulit mo pa yun. Yamot na sabi niya rito. Ang damot mo naman. Dinig pa niyang sagot nito sa kanya. Hindi na lamang niya ito sinagot pa. As much as possible, ayaw niyang maamoy ang favorite scent na yun ni Sarah. Sa isang impostor lang. Ang totoong Sarah lamang ang may karapatang gumamit ng pabangong yun. Hindi ang kung sinong babae lang. Nangatog ang mga tuhod ni Savannah. Nang pagkapasok nila ng restaurant, matanawan niya ang isang mesa at naroon si Leon kasama ang childhood sweetheart nitong si Brittany. At napaka-sweet pa ng dalawa habang kumakain. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kalamnan. Minsan ba sa buhay nito totoong minahal siya nito? Or palabas lang talaga ang lahat ng yun? Gustong-gusto niyang tumakbo sa harapan ng mga ito at pag-umpugin ang ulo ng dalawa. Ngunit alam niyang pagagalitan siya ni Rigor kapag hindi niya pinigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Give your best, man. As if proud na proud ka dahil kasama mo ako. Narinig niyang bulong ni Rigor sa kanya. And why not? Dapat ka talaga maging proud, imagine. Kasama mo ang pinakagwapong lalaki ngayong gabi. Dagdag pa nito sa kanya. Bahagya lamang niya itong inirapan sa pilit na ngumiti. Totoo naman ang sinasabi nito. Isa si Rigor sa pinakagwapong muka na nakita niya, kaya malakas ang loob nito na magyabang sa kanya. Ngunit para sa kanya, pangalawa lamang ang panlabas na anyo sa isang tao. Mas mahalaga ay kung anong kalooban nito.
Hindi nga ba't kaya siya nahulog ng husto kay Leon? Pinakitaan siya nito ng kabutihan, respect and care. Sa kauna-unahang pagkakataon, may nagparamdam sa kanya na maganda siya. Nakarapat dapat siyang mahalin. But obviously, planado pa lang lahat ng yun. Isang patibong para mahulog ng husto ang loob niya rito. Napakagaling nitong magkunwari para mapaniwala siya nito. Pati mga magulang niya na bola pa nito ng husto. At pwede ba, huwag kang pahalatang apektado ka sa nakikita mo ngayon. Please, be reminded na sa ngayon, nasa ibang katauhan ka. You're not Savannah anymore. Ikaw na ngayon si Sarah. At hindi nag-i-exist sa buhay mo si Leon, maliwanag ba? Pasimpleng sabi pa sa kanya ni Rigor, habang naglalakad sila patungo sa mesa na pinareserve nito. Napalunok siya. Paano ba hindi mag-e-exist sa buhay niya si Leon? Ngayong heto't naghuhumiyaw sa bawat parte ng katawan niya. Ang galit na nararamdaman niya ngayon para sa lalaking hanggang ngayon, mahal pa rin niya. Sira ulo nga yata siya Dahil kahit alam niyang pinagtangkaan nito ang buhay niya, may nararamdaman pa rin siyang pagmamahal para dito. Ano bang klaseng babae ang magmamahal sa lalaking walang ibang gusto, kundi ang kayamanan lang niya? Nag-iisa lang siguro ang babaeng kasing tanga niya. Hinawakan ni Rigor ang siko niya at iginiya pa upo. Thank you. Pilit na pilit ang ngiting sinabi niya rito. Bahagyapan tumalim ang mga mata niya, nang panandali ang magtama ang kanilang paningin. Hindi niya alam kung anong plano ni Rigor at dinala siya dito. Kung gusto lamang siya nitong inisin, nagtagumpay siyang gawin niyon. Dahil sa ngayon kumukulo talaga ang loob niya sa sobrang inis na nararamdaman para kay Leon at sa kirengkeng nakalaguyo ng kanyang kanyang asawa. Nakangising na upo si Rigor, waring enjoy na enjoy makita siyang nasasaktan. Mas lalo naman siyang napipikon. Masaya ka na ba ha? Niya rito habang binabasa ang menu. Sinadya mo bang dalhin ako rito para makita ko silang naghaharutan, ha? Dinila kita rito para ma-realize mo kung anong klaseng lalaki ang pinakasalan mo. Sagot nito sa kanya. At kung bakit kailangan mong maghiganti. Tumiim ang kanyang bagang habang palihim na pinagmamasdan sina Leon at babae nito. Nani sa utak niya, ayaw niyang banggitin ang pangalan. Nakakarimarim. Gusto nang bumaliktad ng sikmura niya, lalo na nang makita na naghalikan nitong dalawa sa labi, as if wala itong pakailam sa ibang tao nakakakita sa mga ito. Nagpapanting ang tenga niya, dahil kahit kailan, hindi siya hinalikan ni Leon sa publiko. Relax, dinig niyang sabi ni Rigor sa kanya. Nakita pa niyang bahagya itong nakangiti. Inirapan niya ito. Enjoy na enjoy ka, no? Tuwang-tuwa kang makitang may ibang babaeng nasasaktan. Sa akala mo ba nag-e-enjoy akong nakakita ng babaeng ginagago ng mga asawa nila? Kaya nga kita tinutulungan dahil sa lahat ng pinakaayoko, yung mga gagong kagaya ng asawa mo. Dapat ka magpasalamat ka pa sa akin dahil pinare-realize ko sa iyo ngayon kung anong klaseng lalaki ang pinakasalan mo. And what do you achieve from that? Tanong niya kay Rigor, saka umayos ng upo. Magkalinawan nga tayo. Bakit mo ba talaga ako tinutulungan? Ngunit sa halip na sumagot, tinawag nito ang waiter at umorder ng pagkain. Napilitan na rin siyang umorder. Nagulat pa si Rigor. Nang ang dami niyang inorder, tinignan siya nito na para nagtatanong ang mga mata. Nakaya mo bang ubusin ang lahat ng yan? Stress ako, kaya wag mo na lang akong pakailaman pwede. May kasungitang sabi niya rito. Stress talaga siya at kapag stress siya, gusto niyang kumain ng marami dahil pagkain lang ang stress reliever niya. Napailing si Rigor habang pinapanood si Savannah na kumakain. Hindi niya alam kung saan nito nilalagay ang lahat ng kinakain nito. Ito lang ang tanging babaeng nakilala niya na harap-harapan ng niloloko ng asawa, may gana pang kumain. Napasulyap siya sa kanyang target. Alam niyang sobrang affected si Savannah sa mga ito. Gusto niyang mapaibig ni Savannah ang asawa nito. Gusto niyang paikutin ni Savannah ang lalaking iyon kung paano nito pinaikot si Savannah. Lihim siyang napangiti. Mukhang mag-e-enjoy siya sa palabas na to. Hindi na siya makapaghintay na masaksihan ang pagbagsak sa mga kamay niya ng lalaking ito. Nangangati na ang mga palad niya. Nangunot ang noon niya na mapansing umiiyak si Savannah habang kumakain. Bigla na namang naantig ng damdamin niya.
Ayaw na ayaw niyang makakakita ng babaeng umiiyak. Inabot niya ang tissue dito sa kapaismi ditong tinignan. Pinag-aaksayahan mo ng luhang walang kwentang asawa mo. Pabulong na singhal niya rito. Pwede ba umayos ka? Punasan mo nga yung mga luha mo. Ayoko na makita kang iniiyak ng walang kwenta-kwentang lalaking yan ha. Ni hindi nga kagandahang lalaking kumag na yan eh. Look at you now. Ang ganda-ganda mo na. Kung tutuusin sa ganda mong yan, kahit sinong lalaking gustuhin mo, paniguradong makukuha mo sa isang pitik lang. Kung magsalita ka, parang wala lang sa'yong magpalit ng girlfriend Sagot nito sa kanya. Hindi naman kasi basta-basta yun. Minahal ko siya at hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. Anak ng teteng. Isinilid ka na nga sa sako ng lalaking yan at itinapon sa bangin, mahal mo pa rin. Hindi makapaniwalang sabi niya rito. Napahikbi ito. Hindi mo ako maiintindihan. Kasi hindi mo pa naman nararanasan na ma-in love. At sino namang may sabi sa'yo hindi ko pa nararanasang ma-in love? Matiim na tanong niya rito saka muling naalala si Sarah. Nagmahal rin ako. Patuloy na nagmamahal. Paanas lang nasabi niya rito. Pagpasok sa restroom, inabutan ni Savannah si Brittany na nagre-retouch ng makeup. Lumapit siya rito at humarap sa salamin. Gusto niyang ipangalandakan dito na walang-wala ito sa kalingkingan niya ngayon. Ni hindi na nga niya kailangan mag-apply ng makeup para gumanda. Itinaas niya ang kanyang muka at bahagya itong inirapan saka tumitig sa kanyang refleksyon sa salamin. Kung ito kaya ang tinataglay niyang mukha nung pakasalan siya ni Leon, pagtatangkaan pa rin kaya siya nitong patayin? Marahil hindi. Para siyang isang Hollywood actress sa taglay niyang kagandahan ngayon. Sino mag-aakala na rito kailangan lahat ng to? Inayos niya ang kanyang buhok. Excuse me, you look familiar. Nakita na ba tayo? Narinig niyang tanong ni Brittany sa kanya. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa, saka napangisi. I don't think so. But yeah, you look familiar to me too. Kamukha mo kasi yung dati kong kasambahay. Aniya rito saka lumabas na ng banyo. Gusto niyang mapahagikik habang iniisip ang mga sinabi. Yun ang eksaktong salita na ginamit sa kanya ni Brittany nang makasalubong niya ito sa grocery 2 years ago at hindi niya makakalimutan ang nakita niya sa mga mata ni Leon ng mga sandaling iyon. Tandang-tanda pa niya iyon pero binaliwala na lamang niya ang tagpong iyon. Ni hindi pumasok sa isip niya na may affair pa rin pala ang asawa niya at ang babaeng yun. Naalala pa nga niya ang sinugot ni Leon ang tanongin niya itong tungkol dito. Yeah, we had an affair pero sandali lang at wala kang dapat ipagselo sa kanya. Okay? Nakaraan ko na siya, ikaw ang present ko at ang future ko, okay? Malambing pang wika nito. That time, magkasintahan pa lang sila nito kaya siguro binubola-bola pa siya. Napatiim ang kanyang mga bagang. Ang laki-laki talaga niyang tanga. Habang pabalik sa mesa, ay nagkasalubong ang mga mata nila ni Leon at kitang-kita niya ang bahagya itong natigilan nang mapansin siya. Hindi may pagkakaila ang paghanga sa mga mata nito habang pinagmamasdan siya. Sineksihan pa niya ang paglalakad at nagpakawala ng ubod na tamis ng ngiti. Ang sabi kasi sa kanya ni Rigor, sa tuwing makakahanap siya ng pagkakataon, kailangan niya itong isidus sa paraan na banayad lang, yung hindi obvious na nang aakit. Pasasabikin lang niya ito kumbaga. I can't believe it. I was so gullible. He made me feel special. He made me feel beautiful and loved. Umiiyak na tinungga ni Savannah ang whiskey na nasa baso. I was so stupid. Pinaniwala niya akong mahal niya talaga ako. Yung pala, pera lang ang habol niya sa akin. Para ako nasa glider, yung biglang tataas, tapos biglang ring babagsak. Ang sakit-sakit. Ang sakit isiping di naman niya ako minahal kahit na kailan. Ang sakit na pinag-isipan niya akong patayin para lang masolo niya ang kayamanan ko. Kinuha niya ang tissue na inabot sa kanya ni Rigor at suminga ng ubod ng lakas na para bang doon niya gustong ilabas ang lahat ng sakit ng kaloobang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Pakiramdam niya dinudurog ang dibdib niya. Ni hindi niya malasahan ang pait ng whiskey dahil sa pait na nararamdaman ng puso niya. Paano siyang napapaniwala ni Leon sa ganoong kasinungalingan? Pero alam mo kung ano yung mas masakit, Rigor?
Humihikbing sabi niya, saka napangisi na mapakla. Yung hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Fuck! Pinagtangkaan niya na nga akong patayin, hindi ko magawang tuluyang burahin siya sa puso ko. Hindi umiimik si Rigor. Nakikinig lang ito sa kanya ng mga sandaling yun. Mukhang malayo ang lipad ng isipan nito. Ni ayaw siyang saluhang uminom. Halos maubos na niya ang isang bote ng whiskey. Pero pakiramdam niya hindi siya nalalasing. Gusto niyang lunurin ang sarili sa alak. Nang makalimutan ang sakit na nararamdaman, tinitigan niya si Rigor. Matutulungan mo ba ako maibalik sa kanya itong grabing sakit ng kalooban na nararamdaman ko? I want him to suffer. Kasama ang babaeng yun. Maring sabi niya rito, sa pagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. At gusto kong maramdaman nila ng 10 times lahat ng nararamdaman ko ngayon. Lalong-lalo ng babaeng yun. Kaya nga kita pinaganda, hindi ba? Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. Palagay mo, madadala ko sa ganda si Leon. Parang batang tanong niya rito. Nakita mo naman kung paano niya titigan ng bruhang yun, di ba? All eyes lang siya doon, as if ito lang ang nag-iisang babaeng nakikita niya. That's why I'm here, para turuan ka kung paano makukuha ang atensyon ng asawa mo. Sabi nito sa kanya, and you have to start from within. Sabi nito, hinila siya patayo papunta sa malaking salamin, saka hinawakan ang kanyang mukha at iniharap dito. Do you see how beautiful you are now? But if you lack the confidence, kahit gaano ka kaganda, baliwala rin. Do you understand? Napatitig siya sa magandang refleksyon niya sa salamin habang pumapatak ang kanyang mga luha. Malayong malayo na ang mukha niya ngayon sa dating itsura niya. And yet, parang nakikita pa rin niya ang pangit na si Savannah. Bakit ba ang baba-baba pa rin ang tingin niya sa sarili niya? Mukha ako lang nagbago. Pero eto pa rin ako. Yung buo kong pagkatao. Na ngayon ko lang aaminin. Alam mo pang sa tuwing tinitignan ko noon ang sarili ko sa salamin, nanliliit ako. Mayaman nga ako, pero pinagtatawa na naman ako ng lahat. Kaya siguro hinayaan kong sarili kong gaguhin ako ni Leon. Dahil natatakot ako na di na ako makakakita ng lalaking kagaya niya. Hindi malaman ni Rigor kung maaawa o magagalit. Habang tinitignan niya si Savannah, ramdam niya ang paghihirap ng kaloobang nararamdaman nito. Kaya mas lalong tumitindi ang galit na nararamdaman niya sa asawa nito. Mas lalong nanaig ang kagustuhan niyang tulungan ito laban sa manluloko nitong asawa. Maganda ka na ngayon at kailangan mong papaniwalain ang sarili mo. Ani ang hinawakan nito sa baba para itaas ang mukha nito paharap sa kanya. Napalunok siya ng matitigan ng napakaganda nitong mukha.